Ganun alamin naman talaga. natin. Dalawang panig yan Mula sa Ibon Foundation na Executive Director nila, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga. Welcome Good po sa morning po. DCWB Christian and Tuesday. Gandang umaga, Sir Christian, Ma'am Tuesday. Musta na po? Happy Sunday. Ay, happy Sunday po. Mhm. 85 pesos, Sir Sunny. Anong tingin nyo? Sapat? Kulang? Well, buti nakapagbigay, pero kung pagbabatayan yung pangangailangan, medyo malayo pa rin at malayo sa kakayanan ng mga employer. Tingin namin kulang kasi yung aming huling estimate para sa family living wage sa NCR, nasa 1,280 pesos yata. Kaya kulang pa rin ng may 500 piso para dun sa nakabubuhay na sahod para sa pamilya ng 5. Mhm. Tapos, kung dun sa kakayanan ng mga employer, alam nyo ba yung nireklamo ng employer na masyadong malaki daw na 85 pesos? Hindi pa siya abot ng 5% ng tubo nila eh. So medyo malayo pa dun sa kaya pa nilang ibigay sana. Kaya mabubuti na dyan syempre. Maraming matutuwa dyan. Mararamdaman kahit na konti pero kulang na kulang at malayo sa kakayanan ng employer. Sir Sunny, may binabanggit yung ilang employers, ibang grupo na nangangamba dahil daw baka di umano'y marami magsara, lalo na yung mga MSMEs. Although lagi naman natin ito naririnig, ano? Yun nga. Figure increase. Yun na nga eh. Parang, Sir Sunny, Christian, parang hindi na nagbago yung kanilang argument tungkol dyan. Laging ganun. Makadami mga magsara at lalong maraming mawawala ng trabaho. Anong sa tingin nyo dito, Sir Sunny? Talaga, ang mapagbabatayan lang naman natin lahat, hindi lang naman ng ibon o dapat ng employers, ano yung katotohanan eh. Para sa amin, dapat everyone na sinasabihan ng employers ng ganyan, whether yung Regional Wage Board or hearing sa Kongreso, tulad ng dinalahan namin na nakaraang linggo, o even kayo sa media, kung may employer magsasabi ng ganyan, humingi kayo ng datos. Kasi yung pinagbabatayan ng ibon para sabihin na itong 85 pesos ay 5% lamang ng tubo ng mga NCR ng mga negosyo, ginamit namin yung pinakamalaking survey sa establishmento na meron sa Pilipinas, yung ginagawa ng Philippine Statistics Authority. Meron siyang about, I think, halos 40,000 respondents at sakop niya, hindi na actually NCR, lahat ng rehiyon, lahat ng industriya, at lahat ng laki ng mga establishmento. At kung gagamitin yung database na yan, 5% lamang itong 85%. Sa kabilang banda, ito hindi ako nag-exaggerate ang dami nang nadaluhan ng mga Regional Wage Board at Congressional hearings ang Ibon Foundation. Wala ni isang negosyante. Sa ilang dosena na napuntahan namin wala ni isang negosyante naglakas loob ibahagi ang kanyang financial statements para ipakita na hindi niya kaya, kailangan niya patasin ng presyo ng bilihin at magsasara siya kung magbigay ng dagdag na sahod. So sa amin, sige, bali natin tama sila. Kung tama sila, huwag matakot, ilabas yung financial statements para bilang pruweba na hindi talaga kaya. Kung wala, hindi yan dapat kapanipaniwala. At saka, ang tawag nito, sabi nga nila, employer, tama yung sinasabi nyo na hingi kayo ng data. Ilan na talaga ang kinikita ninyo itong kumpanya na to? Bakit sinasabi nyong hindi nyo kakayanin? Ever ba walang nag-share na gano'n? Well, sige naman, hindi mo na kami nakadulo sa lahat ng hearings, sa lahat ng mga Regional Wage Board nito nakarang mga dekada. Pero at least mula nung umupo ko sa Ibon Foundation, nung matagal rin pala. Yung sabihin. Wala. Mahigit isang dekada na rin ng pagdadalo, wala ni isa nagpakita. Mula sa'yo nung umupo kayo, ganun din ba ang argumento? Oo, paulit-ulit sila. Para sinasabi, lulubog ang mundo, guguhang mundo. Pero dahil matagal nga kami nagdadalo sa mga hearing na ganyan, may napansin kami. Kung mabagal ang paglago ng ekonomiya, sabihin nila, hindi kaya pwede magbigyan dagdag na sahod kasi lalong babagal ang ekonomiya. Pero sa pala ng kasaganahan, kung mabilis sa paglago ng ekonomiya, hindi kaya pwede magbigyan dagdag na sahod kasi madidiskaril ang paglago ng ekonomiya. Parang, so kailan pwede magbigay ng dagdag na sahod? Parang sir, parang nako-hostage na sila dyan sa argument na yan, yung pamahalaan para payagan na makapagbigay ng mas mataas na sweldo.
Oo, tsaka sa amin sobrang unfair kasi again, datos ng Philippine Statistics Authority, yung productivity ng manggagawa dumoble, halimbawa mula ng dekada 90. Pero yung sahod nila sa pambansang antasa, mga 20% less ang halaga kumpara noong katapusan ng dekada 80. Sa amin unfair yon. Nasa labor code naman sinasabi dapat sumasabay productivity increases. Pati itong mga nagreklamo mga negosyante dito nakaraang linggo, sinasabi nila, okay namang bigyan na doon ng sahod kung tumataas ang productivity. Nandun ang datos, dumoble ang productivity sa nakaraang tatlo kalahating dekada. Yung halaga ng sahod, average nationwide, yung minimum wage, bumagsak ng 20%. So again, para sa amin, may may pagbabaluktot ng realidad kung papakinggan lamang yung employers. Sir Sunny, binabanggit nyo bagamat thank you dun sa 85 pero kulang. Para sa inyo magkano yung realistic na tingin nyo nakakayanin ng lahat na taas sa sweldo para sa mga minimum wage earners? Alam mo yung usapin ng kakayanin, kung usapin ng paghahati sa ekonomiya, halimbawa, kung iangat dun sa 1,200 pesos na mga proposal sa batas ngayon na family living wage, alam niyo ba, on average, 32% lang siya ng tubo ng mga negosyante. About 30% para sa large enterprises, mga 25 to 35% para sa small and medium. Sa micro, medyo relatibong mabigat, 40% na kanilang tubo, pero hindi pa rin yan hating kapatid. So sa amin, kung sa larangan ng ano bang kakayanin ng ekonomiya at ng mga negosyo, doon lumalaro more or less 32% on average across micro, small, medium, large. Pero may dalawang punto dyan. Una, yung micro, actually exempted siya. May Bambi Law, Barangay Micro Business Enterprise Law, because yung micro, may katangian talaga siya. Exempted siya sa minimum wage. So, iba dapat supportang binibigay ng gobyerno sa mga micro-enterprises para makapagbigay ng dagdag sahod. Pero yung small, medium, at lalong-lalo na yung large, kayang-kaya nila magbigay ng family living wage. Tapos, ikalawang punto, yung pagbibigay ng family living wage na yan, oo, kabawasan siya dun sa tubo ng mga negosyante na maliit na hindi naman lahat ng tubo na kukunin. Pero parang ang kitid ng pag-isip ng mga negosyante, kung bigyan ng dagdag na sahod ng manggagawa, hindi lang niya ibubulsa yan eh. Hindi lang niya ilalagay sa bangko, hindi na mag-a-abroad, hindi niya gagastusin sa mga whatever, bagong bahay, bagong kotse. Gagastusin niya sa kanyang komunidad, sa mga batyang pangailangan. At actually, pati yung mga micro, small, medium enterprises na nagbebenta sa kanyang mga komunidad, makikinabang sa pag-ikot ng pera na yon. So sa amin, ang masyadong nakafocus dun sa panandaliang pansariling tubo yung mga negosyo. Nakakalimutan yung dagdag na sahod, maliban sa kaya nila, pakinabang dyan, hindi lang sa manggagawa, sa kanilang komunidad, at actually, sa maraming micro, small, and medium enterprise. Ayan, Sir Sunny, sa susunod nating Yung pag-uusap, upper middle sana. upper middle income economy. Medyo masalimot yata Masalimot. to. Oo. Next time, tawagan ka ulit namin para rito. Discuss natin to, ha? Mamamatay na yung balita na yan. Walang naniniwala dyan. Sinagot nyo na kagad. Ayun na Period agad na. Okay, salamat sa oras po ninyo, Sir Sunny. Sa susunod po ulit. Di ba?